Ano ang mangyayari sa inyo kapag binasura kayo ng narcissist? So, dapat alam nyo to. Para aware kayo. Para alam nyo ang gagawin nyo. Una, ang narcissist ay tatahimik ng matindihan. So, ito yung point wherein ikaw ay i-block sa social media na ginagamit nyo. Let's say, Messenger. Ibablock ka, FB, at kung saan-saan pang mga platform na ginagamit ninyo. Kung ikaw man ay magme-message, hindi niya ito papansinin. It seems like you never existed sa kanyang buhay. Parang hindi naging kayo. So, yan ay dapat mong paghandaan. Dapat ay alam mo na yan ay gagawin niya. Another one, confusion. So, malilito ka sa nangyayari. So, magi-start ka o you're starting to question yourself. Marami kang tanong sa iyong sarili. So, yan ay indicator na ikaw ay nalilito na. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Kung ano talaga nangyari. So, marami kang mga question sa iyong pagkatao. Ito ay effect ng pagbabasura ng narcissist. Alright. Next, magkakameron ka ng mga replay ng memories. So basically, magre-replay sa isip mo yung mga sweet memories nyo. But here's the catch. Itong bang kontra dyan. Kapag nag-replay ka ng mga sweet memories na alaala mo, mag-i-replay mo rin sa isip mo or isipin mo rin yung mga bagay na mga kawalanghiyang ginawa sa'yo. Kagaya ng panluloko sa'yo, pagnanakaw sa'yo, pananakit sa'yo, pagmumura sa'yo, isipin mo rin yun. Para bumalanse, no? Para kumontra dun sa nangyayari sa iyo, yung pagre-replay mo ng mga sweet memories. Kasi nangyayari dito, naro-romanticize mo yung inyong sweet memories na to the point na nalilimutan mo na yung mga kawalanghiyang ginawa sa iyo. So yun yung pang-kontra dun. Okay. Another one, magkakameron ka ng deep crash. Parang nag-crash landing ng eroplano, yung comparison dito. Pakiramdam mo, lumaga pa ka. So, ito, mararamdaman mo talaga to dahil sa, syempre, dati meron kang kasama sa buhay, meron kang jowa, meron kang asawa, meron kang kalibin partner, tapos bigla nawala. So, magugulat yung katawan mo, magugulat yung isip mo. May katabi ka, regularly, ngayon nawala na. Meron kang kabembangan, gabi-gabi or every other night, ngayon wala ka ng kabembangan. Sinong bebembangin mo ngayon? Sinong bebembang ngayon sa'yo? So, kasama po yan sa yung sinasabi natin na deep crash. Dapat kayo prepared dito sa pangyayaring to. Another one, ikaw ay mabilisan na papalitan o mapapalitan. So, they may replace you or he or she will replace you quickly. Sobrang bilis. Ang pinakamabilis na aking na-experience dito sa coaching pag nagpapakoach sa akin tungkol dito sa ganitong sa narcissistic abuse, 3 days ipinagpalit agad. 3 araw may bago na, may jowa na. 3 days. Yung sumunod ay 5 days. Sumunod pinakamaaga 1 week. But basically 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Yun yung mga basic. Pero ang point nito is mabilis kang papalitan like nothing happened. Parang walang nangyari, parang wala siyang asawa, parang wala siyang jowa, parang wala siyang nakalibing. Yun yung napakasakit doon. Another one, kailangan handa kayo na kayo ay sisiraan. No? So makaka-receive kayo ng mga paninira, ng mga balibalita na kayo ay pokpok, ikaw ay nanlalaki, ikaw ay ng babae, ikaw ay magnanakaw, ikaw ay mandaraya, ikaw ay pabayang asawa, pabayang mister, pabayang misis, pinababaya mo yung mga anak mo, etc. etc. Napakaraming paninira na mangyayari dito. Ang tawag doon smear campaign. Sisirahan ka sa kapamilya mo, sa katrabaho mo, sa kaibigan mo, sa kapitbahay. Kailangan ready kayo dyan. Ganun ang narcissist. Ang tawag dyan smear campaign again. Another one, hoovering. So makaka-experience kayo nito na parang nabalik. Lalo na pag nakikita na parang mukhang nagiging okay na kayo o tumagilid yung kanyang bago. Yung kanyang bago ay hindi niya sigurado kung magkakaigin, nabalik sa inyo. So, in this part, huwag kayong magpapauto.
Okay, kasi pag naging okay na uli yan, nakita niya na okay na sila nung bago niya, babalik yan doon. So pabalik-balik yan. Hanggat hindi siya nagkakaigi doon, babalik sa'yo. Pag nagkaigi na siya doon, iiwanan ka na. Babalik yan mga ilang taon. Kung problema sila sa relationship, saka lang babalik sa'yo. So dapat alam mo yun. Kasi ang mangyayari dyan is, papayag ka na bumalik eh. Another one, trauma bonding. So magkakameron ka ng tinatawag na trauma bonding withdrawal na kung saan pakiramdam mo is hindi mo kayang wala talaga siya sa buhay mo. Kasi ito, feeling mo okay yung relationship ninyo. Feeling mo ay ikaw ang may kasalanan pag umalis ka dun sa relationship. Feeling mo kailangan mong i-hold yung relationship. Kaya to tinawag na trauma bond. May bond sa inyong dalawa. Hindi ka makahiwalay. May nagdidikit sa inyong dalawa. It seems like you are addicted. Addicted ka sa kanya. So, ito yung literal na addict sa'yo. So, kaya ikaw, nahihirapan kang mag-move on. Ito yung point wherein lumuluhod ka, nagmamakahawa ka, no? Minsan, dumadating sa point na mabaliw-baliw ka na. It's because of that trauma bond withdrawal. Okay? Dapat prepared kayo dito. Another one is positive naman. Gradual clarity. So, after this, laging may liwanag sa dulo ng tunnel. So, ang maganda naman dito is magkakameron ka ng clarity. So, makaklaro, maliliwanagan ka, no? Malalaman mo na, ako pala ay nakalaya na, okay na ako, gumaganda na yung pakiramdam ko, tahimik na yung buhay ko. So, you'll start seeing the truth clearly. Ibig sabihin nito na nauntog ka na, nagising ka na sa katotohanan. And lastly, your power is returning. Nagiging ka ng stronger, nagiging ka ng wiser, nagiging ka ng harder to manipulate. Hindi ka na niya kayang paikutin, hindi ka na kayang balikan at lolokohin ka ulit. You know what to do. You are aware. Kaya ang pinaka-importante dito is awareness and education. You need to be aware and you need to be educated. Okay? So, see you in my next content. Bye for now.